Akala mo ba yung solar panel sa bubong ng kapitbahay nyo na ang pinakamatalino at pinakapiling solusyon sa kuryente ngayon? Pues nagkakamali ka. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang mga pinakamalulupit at pinakamalalaking solar panel ngayon ay hindi na nakasabit sa mga bubong, kundi lumulutang na mismo sa gitna ng malalawak na karagatan at lawa? Kung gusto mong malaman kung paano naging isla ng kuryente ang tubig, i-click mo muna ang subscribe button, i-hit ang notification bell, at huwag mong kalimutang i-leave ang isang higanting like para sa video na ito bago tayo magsimula. Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa bansa kung saan ginawa ang pinakamalaking water-based solar power plant sa buong mundo. Walang iba kundi sa China. Sila ang may hawak ng korona para sa dunging HG14 project na matatagpuan sa Bohai Coast sa Shandong Province. Sa kapasidad nitong 1,000 megawatts o 1 gigawatt, ang higanting estrukturang ito ay may higit sa 2.3 milyong solar panels na nakalatag sa dagat. Kung kasaysayan naman ang pag-uusapan, hindi ito biglaang naisip lang. Nagsimula ang determinasyon ng China sa photovoltaics o floating solar noong nakaraang dekada sa probinsya ng Anhui, kung saan ang mga lumubog at binahang lumang minahan ng karbon ay hinaluan nila ng makabagong teknolohiya para maging malaking imbakan ng malinis na enerhiya. Hindi lang ang China ang nakakakita ng potensyal sa teknolohiyang ito dahil marami na ring bansa ang sumasabay sa agos ng floating solar. Ang South Korea ay kasalukuyang nagtatayo ng kanilang dambuhalang Saemangeum project na may planong umabot sa 1,200 megawatts kapag nabuo. Ang India naman ay may Omkareshwar Dam project, 600 megawatts, na nakatayo sa isang malaking reservoir ng dam, habang ang Taiwan, Thailand, at ang kapitbahay nating Indonesia na may Sirata, floating solar plant, 192 megawatts, ay kanya-kanya na ring latag ng mga solar panel sa kanilang mga katubigan. Maging ang mga bansang kapos sa lupain tulad ng Singapore ay ginagamit na rin ang kanilang mga drinking reservoir para dito, na nagpapatunay na ang pagkuha ng kuryente sa ibabaw ng tubig ay naging isang pandaigdigang trend na ng makabagong henerasyon. Ano mga ba ang pangunahing layunin kung bakit kailangang ilagay sa tubig ang mga solar panel? Simple lang, para solusyonan ang kakulangan sa lupa at pataasin ang epesyensya ng kuryente. Sa makabagong panahong ito, napakalaki ng bentahe ng floating solar dahil ang tubig sa ilalim ay nagsisilbing natural na palamig o cooling system. Dahil hindi nag-o-overheat ang mga panel, tumataas ng hanggang 15% ang nagagawa nitong kuryente kumpara sa mga solar panel sa lupa. Kung ikukumpara natin sa kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas, pamilyar tayong lahat sa talamak na problema sa mataas na singil sa kuryente, rotational blackouts, at ang pinsala ng El Nino na nagpapatuyo sa ating mga dam at nagpapababa ng supply ng kuryente. Habang tayo ay nakatali pa rin sa maruming coal at nagtitiis sa brownout tuwing tag-init, ang China naman ay gumawa ng paraan para makuha ang dominasyon sa industriyang ito. Ginamit nila ang kanilang advanced manufacturing power, bilyon-bilyong dolyar na pamumuhunan, at batas sa 3-dimensional CUs upang sakupin ang mga bakanteng katubigan na hindi naman nagagamit para sa agrikultura. Ang hakbang na ito ay patunay na nagbabago na ang takbo ng mundo sa kasalukuyang henerasyon. Hindi na pwedeng umasa lang tayo sa mga fossil fuel na unti-unting sumisira sa ating kalikasan at nagdudulot ng matinding climate change. Ang paglipat sa eco-friendly na teknolohiya tulad ng floating solar farms na may kasama pang aquaculture o isdaan sa ilalim ay nagpapakita na kayang magkasabay ng pag-unlad ng ekonomiya at pag-aalaga sa kalikasan. Oras na para magbago ng pananaw ang ating henerasyon at yakapin ang mga makabagong alternatibo para sa mas malinis na bukas. Sa huli, mapapaisip ka talaga, kung ang China ay nagagawa ng paamuhin ang init ng araw sa ibabaw ng malalaking alon sa dagat, bakit hindi natin masimulan ng malawakan sa sarili nating bansa na napapaligiran din ng katubigan? Ang kuryente ay hindi lang dapat binabayaran ng napakamahal buwan-buwan. Ito ay dapat pinag-iisipan ng pangmatagalang solusyon. Kaya ikaw, handa ka na bang sumabay sa agos ng eco-friendly na pagbabago? O magtitiis ka na lang sa tuwing may maintenance at patay sindi ang ilaw sa inyo?
Iwanan ang inyong saloobin sa comment section sa ibabaw.